Magandang hapon po. Ako po si Brother Roland. Wala po akong katulad nung kay sister, no? Hindi po ako professional businessman. Pero ang masishare ko lang po sa inyo, base sa karanasan ng mga ginawa ng Panginoon sa buhay namin, katulad po ng paano mag-umpisa ng negosyo kahit wala kang puhunan, paano bumili ng mga property kahit walang pera, ikaw pa ang babayaran. So katulad po niyan, yan lang pong mga ganyang bagay ang pwede kong ma-share sa inyo ngayong hapon. At bago ko po umpisahan yon, babasahin ko lang po muna itong pinaka-foundation ng aming negosyo, kung paano sa aking tingin ay pinagpapala ng Diyos ang marami kong mga negosyo. Babasahin ko po muna yung John chapter 21, 1 to... Yan. Kunin ko po itong aking sling. Palatik out ko po dyan sling. Bible. Samahan nyo po ako, basahin nyo po yung Bible nyo sa John 21 verse 1. Yan. Saan ba yung aking John? John. Sorry. Wala po ako actually inihandang note. Ngayon, habang nakaupo po ko ron, ay sinusulat ko pa. John 21. Sabi po dito sa aking Bible, tingnan niyo po kung magkaparehas tayo ng Bible. Pagkatapos nito, John 21 verse 1, pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias, at ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Nathaniel na taga Cana, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka at magdamag silang ng isda. Subalit, wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na ay tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Okay, yun po yung unang verse na gusto kong ibahagi sa inyo. Dito po nag-umpisa yung mga negosyo na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Sabi niya rito, nung una, wala silang huli, magdamag silang nangingisda. Yung mga mangingisda po, mga negosyante rin yan binibenta rin nila yan sa palengke. Sabi nila, wala kaming mahuli. Sabi ng Panginoon, ihulog ninyo sa gawing kanan. No? Saan ba sa English yung kanan? Right. Sabi ng Panginoon, do it right. Unang-una, sa negosyo, sa palagay ko, yung karanasan namin, marami kami nung una ng mga transaksyon na may mga lagay, may mga... Maumpisa ko nga pala, yung aming negosyo, nag-umpisa kami. Pag tinatanong kami ngayon, minsan nagbibiro ako, sabi ko, pinayaman ako ng Panginoon mula nung ako'y umalis sa DPWH. Kasi dati akong empleyado ng DPWH. 30 years ago. Kasi ng empleyado, tapos later on nangontrata ako sa DPWH. Dahil nakakilala na ako kay Kristo, hindi ko na makaya yung, kung ano man yung naririnig natin ngayon, hindi ko inaatake yung anumang government. Reality, noong pa man, nangyayari na yan, at yan ay naranasan ko. Subalit, nung ako'y naging Kristiyano, sabi nga ng Panginoon, do it right. Amen. So, inayawan ko, although, wala naman akong, yun yung line ko,
pagka-graduate ko ng engineering, nagtrabaho ako, sabi ko, Lord, ano kaya magiging trabaho ko? Ito yung linya ko. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo po ako ng ideya ng ibang negosyo na pagkakakitaan ko. Ayoko nito. Kasi lahat ng pandarambong nandoon. Yung napabasa natin sa dyaryo noong paman yun, nangyayari na yan. At talagang totoo yun.